followers sa'yo. Kira mo, Papio, German. Mapalatang kita ng buhay. Kaya ba? Sabi ko nga sa inyo, si Gloria Arroyo, umayaw na kay Sara. Bakit kaya? Tandaan ninyo, bakit nga ba si Gloria kumampi kay Duterte? Hindi nyo alam. Ito, bigyan ko kayo ng rason. Si Gloria Arroyo kinasuhan ng plunder. Ibig sabihin ng plunder, paglustay ng pera sa bayan. Ang kaso niya doon yung ZTE deal. Alam mo yung ZTE deal? Yung lahat ng barangay office sa Pilipinas noon, pinatayuan ng tower. Nilagyan ng telepono. Tapos, hindi naman nagagamit. Nilustay ang pera sa wala. Kinasuhan. Nung kinasuhan si Gloria, may bracket ang leeg. Naalala nyo? May bracket ang leeg ni Gloria. Nung naging presidente si Digong, binigyan ng pardon. Ano ibig sabihin ng pardon? Binigyan ng pardon ni Digong para mapawalang sala si Gloria Arroyo. So ngayon, si Gloria Arroyo nakasuhan kasi naglustay at nagnakaw ng pera ng bayan, pinalaya ni Digong. So ngayon, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi niya Diba? Sel Banyo Vlog, puro ka salita. Dapat pag magsasalita kami kasamang video o patunay para sa mga marites sa kanto. Hindi ko kailangan maglabas ng video dito, makapiright pa ako, mawala pa yung live ko. Hindi naman ako tanga eh. Ano lang hanapin? Mas marami pang ang followers mo kaysa kanya, 1.2 lang sa kanya. Diba? Si Digong po ang nagpalaya kay Gloria. Si Gloria po ang dating presidente na vice president na nagpa-impeach kay Erap. At si Villar, pumalit si Gloria kaya naging 9 years ang kanyang termino bilang presidente. Sa 9 years na yun, nagnakaw, naglustay ng malaking pera, nakulong. Nagulat kayo, di ba may bracket yung leeg? Basura ka. After 6 years ng pagkakulong, nanalong presidente si Digong, binigyan ni Digong ng pardon, nakalaya si Gloria. Mula nung nag-wheelchair na may bracket ang liig, biglang tumayo, tinanggal ang bracket, straight ang lakad, naging congresswoman. Ang bayad ni Gloria nung pinalaya niya siya ni Digong, naging advisor ni Sara. Ngayon, nung nalaman ni Gloria na, ay, tagilid si Busit, tagilid si Fiona, iiwan na natin. Di ba? Ngayon sabihin ninyo sa akin. Sabihin nyo, Sugar, ganito. Ang sabi nila, si BBM daw dumikit sa mga dilawan. Si BBM daw kumampi na sa mga Aquino. Nabudol daw sila. Ito lang gusto kong i-clear. Si Auntie Lisa Araneta Marcos, magkamag-anak po yan sila sa isa sa kapatid ni Chris Aquino. Yung kapatid ni, yung lula ni Chris Aquino at yung lulo ni Auntie Lisa naging mag-asawa kaya malapit po siya sa mga Aquino. Yun po ang totoo. So ngayong kamakailan, ilang buwang nakalipas, bumisita si Bimbi at saka si Josh ng Malacanang. Binigyan nga ng pasalubong yun eh. Kasi magkadugo nga naman sila. So ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang madikit sa mga kalaban? Si Digong, bago tumakbong presidente, ang advisor niya si Juma Sison na leader ng NPA. Ano ba yung ibig sabihin ng NPA? Yun yung mga terorista, yung nagre-recruit ng mga estudyante na dinala sa bukid at gawing rebelde. Yun si Juma Sison. Ngayon, hindi sila magkasundo, kinalaban niya si Juma. Kasi may pagka-Chinese to si Duterte eh. Ngayon, kaharap mo mabait, pagtalikod mo, kalaban ka. Galit siya kay Juma, galit din si Juma sa kanya. Pangalawa, si Gloria na magnanakaw, na nakulong noon, nag-house arrest kasi may bracket sa liig, pinawalang bisa ni Digong ang kaso ni Gloria kaya nakalaya si Gloria. Ganon din kay Erap. Bakit? Naalala nyo ang sabi ni Digong, hindi mo ba alam, Jinggoy, ako ang nagpalaya sa tatay mo. Si Erap, may kaso sa weteng, plunder, na impeach, na kulong, pinalaya ni Digong. Kaya tumakbong mayor. Si Gloria, may kasong plunder, nakulong, house arrest, pinalaya ni Digong. Ngayon, idugtong-dugtong ninyo, sino ang malapit sa mga kriminal? Sino ang malapit sa mga kriminal?
Marcos ba o Duterte? Paki-explain. Ito pa, isa kong explain sa inyo. Kaibigan ni Digong si Kibuloy. Bakit nakulong si Kibuloy? Nang rape. Human trafficker. Nang torture. Di ba? May isa pa sa German, tinatali. Di ba? Oh. Halos lahat ng kaibigan ni Digong, pati yung mga miyembro ng gabinete niya, sangkot sa krimen. Bakit lahat ng halos ng mga tauhan ni Digong noon, puro may kaso? Ngayon ninyo tanungin, ngayon ninyo sabihin, sino ang malapit sa kriminal? Marcos ba o si Duterte? Di ba? Ah. Hindi nyo maisip-isip, no? Bakit? Mali ba ang sinasabi ko? Si Sara, anak ni Digong. Si Gloria, nakalaya, nawala ang kaso, napawalang bisa ang kaso, kasi binigyan ng pardon ni Digong. Oh, si Juma Sison, advisor ni Digong na leader ng NPA noong 2016 bago siya tumakbong presidente. So ngayon, si Harry Roque nagtatago sangkot sa Pogo. Si Kibuloy nakulong kasi rapist, human trafficker at nagtutorture. Sangkot din, ha? Sangkot din sa AJK. Magkaibigan yan sila eh. Di ba? Oh. Ngayon, ah. Palo lang kayo mga bobo. Ngayon, Ay, sorry kuya. ngayon ninyo sasabihin, sino ba ang totoong demonyo? Di ba inamin na ni Sara? Ako ang presidente sa impyerno. Oh, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit, sabi ni Kibuloy yan. Pero si Sara nung press con, ako yung presidente sa impyerno. Magkikita-kita kaming lahat. Sabi naman ni Kibuloy, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Sabi ni Kibuloy yan. Yung tatay ninyo si Lucifer, nakipagdebate sa akin, hindi nanalo. Napa-stop ko ngayon lindol eh. Sabi ni Kibuloy yan. Ako ang daan, manghingi kayo ng tawad sa akin, mapunta kayo sa langit. Reveal. Di ba? Pangit ka, German. Thank you, sa'yo. Natawa kayo. Totoo naman yun eh. Meron tayong kasabihan na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ang kaibigan ni Digong si Michael Yang, drug lord. Si Kibuloy, rapist. Sino pa? Si Gloria Macapagal Arroyo, plunder, lustay girl din. Sino pa? Si Erap, weteng, sugarol din. Bakit halos lahat ng kaibigan ni Digong puro may kaso? Puro baliw. Puro baliw. Puro may mga record. Magkakasakit bigla. Tapos sasabihin si BBM, dumikit sa mga kriminal. Dating advisor ni Kibuloy, si Juma Sison, leader ng NPA. Na-press ko kung ni German. Ang gaganda ng mga kaibigan mo, Digong. Di ba? Si Bantag, killer din. Si Bato, ganun din. Fuck you, German. Si Bongo, ganun din. Ito, issue kay Bongo ha. Ito ha, si Bongo. Meron akong issue kay Bongo. Oy, Bongo, mag-toothbrush ka bago mo ko sagutin. Puro nga yung bunganga mo nagpupula-pula. Hindi nyo ba alam na ang laking nakurakot ni Bongo sa gobyerno? Nagpagawa ng kalsada sa Davao. Ngayon, sinong kontraktor? Pamilya ni Bongo. Ayon sa saligang batas, bawal po maghawak ng negosyo ang mga public officials or public servant. Pero si Bongo tumanggap ng proyekto mula sa build ni Digong, tapos negosyo nila ang sumalo. Diba? Ang laki ng kurakot ni Bongo. Ilang milyon yon? Ilang milyon yon? Ilang milyon yon? May source ka? Tangina mo, sasabihin ko ba kung wala akong source?
to. Ayan mo siya dyan. Magkano po ang bayad mo? Malaki. Hindi naman ako magpagod dito kung wala akong bayad eh. Diba? Wala kasi pera dyan. Oo, wala kasi kayong pera. Puro kayo tanong magkano bayad. Gusto mo ba mahingi? Mukha man akong killer, may pera kami. Yung isa po eh. Diba? Si Bongo, iboboto nyo pa ba yan? Mukhang patak. Ang laki ng nabulsa ni Bongo sa build sa Davao. Pamilya ni Bongo tumanggap ng project. Kasi ang pamilya ni Bongo, ang negosyo nila dyan is construction site. Construction, yung gagawa ng kalsada. Okay. Gagawa ng building. Parang kapatid ni Smolaude, si Alice. Di ba mas mo nagtutulungan? Engineer. Parang hindi, ano sila, construction. Parang gagawa sila, katulad ng, halimbawa ako si Manny Villar. Hindi, halimbawa ako si Villar. Magpapagawa ako ng subdivision. Tatanggapin ni Bongo yan. Babayaran ko siya, siya na bahala dyan. Di ba si Bongo senador, bakit niya tinanggap yan? Project ng gobyerno, bawal tumanggap ang public servant. Yun ang katotohanan. Ay, ang sabi ni Lead News, bakit hindi ka pumunta ng mga hearing? Bakit mo pakuda dito? Kapag kaharap mo ng lahat, banggitin mo pangalan ng baka mamatameme ka daw. Bakit ako pupunta ng hearing? Si Sara nga nakasali, hindi sumipot. Ako pa, hindi naman ako kasali doon. Bobo! Si Sara nga na pinatawag sa hearing, ayaw sumipot eh. Ba't ako sasali sa hearing na hindi naman ako kasali doon? Bobo, Lead News, bobo mo. Yan ang isipin ninyo. Papupuntahin nyo ko ng hearing, hindi naman ako kasali doon. Si Sara Duterte nga, kasali doon, ayaw sumipot.